Corina, i-report ko lang sa iyo yung report sa akin ng MPRD-RRM ko. Sige po. Yung road sa Santiago going to to Tuguegarao, cleared na yan. Kasama yung mga army na clearing. Tapos yung bagyo, dumaan talaga malakas doon sa Southern Isabela. Doon talaga tumama. Pero nandoon na yung mga tao namin at saka tinamaan nga yung Angadanan at saka yung konti sa Alicia. Yung pati sa Itiague, tumama din. May nakita na ako mga damage report, yung mga namin doon sa sa mga bodega kasi tapos na yung medyo natatapos na yung anihan Corina eh. So yung mga bodega doon yung nakakatakot, yung mga pinapasukan ng tubig, yung mga na-stuck na palay. So tinitingnan namin ngayon kung ano talaga yung mga damage. Siguro yung report sa talagang damage siguro bukas, pero may parating na naman na bagyo. Alam mo naman itong mga bagyo, Corina, kahit hindi mo imbitahan to pumupunta eh. Oo. Ang masakit dito, sunod-sunod eh. Correct. Hindi na lang sila sumakay minsan sa isang bus at dire-diretso na sila lahat ng mga bagyo to, buwisit. Hindi ka naman inimbitahan, punta ng punta dito sa Isabela, halos sa maano kami. Pero sa amin naman, sadyang na yun, lagi na lang kami dinadaanan itong mga bagyo para Batanes. Siguro sa 10 bagyong darating sa amin, 11 yung hindi pa nakikita ng iba na may dumadaan pang bagyo doon sa namin. Ito lang ang nakasalanta na bagyo. Yung 3 bagyo, at least wala ganong na damage. Yun nga po tatanungin ko nga po kung ito yung pinakagrabe na sinika doon sa nagdaang apat. Hindi actually, hindi naman grabe na kung may mga mas grabe pang dumating. At saka na-mitigate na rin namin Corina, yung mga pagbaha, ganyan. Ginawa ko nung the past few years, nag-concentrate ako sa dredging ng mga creeks na nakikita namin pag nakikita ko sa taas na medyo nakakulong yung walang labasan yung tubig, yun nililinis na kagad namin at pinaano namin yung daloy ng tubig. Kaya hindi gaanong nagka-flooding sa aking lugar. Maganda naman po yun. Maganda yung pag mitigate namin doon sa mga creeks, streams at saka sa mga little rivers na napuno na ng mga bato-bato, napuno ng debris. Yun nilinis namin mabuti at maganda na rin yung dadaloy ng ng tubig. At saka yung mga tulay, inakyat na rin namin yung mga ibang tulay sa barangay. Pero since, alam mo na, kung walang tigil talaga yung ulan, na hindi natin yung rainfall sa bundok, hindi natin hindi natin mapipigilan. Mapipigilan. Oo. So, at least, sa ngayon, masaya naman ako, wala masyadong, konti lang ang damage, hindi naman. Kasi ayoko magpalimos, Corina, nakakaya Pero sapat naman po ang supplies ninyo, Gob. Yes. Actually, preposition na lahat. Kaya nag-aano lang ako sa mga, alam mo na, yung mga barkada natin minsan, katulad nila Ramon yung mga ibang aboitiz na nagninegosyo naman sa Isabela. Sinasabi ko naman yung CSR nyo, pwede ba mag-preposition na kami ng dito para sa CSR naman, yung community, community responsible, nyo. Tapos yun naman, nagbibigay naman sila, pero nakakaya kasi ko rin na magpalimos. Okay na po yun, narinig na po nila kayo ngayon. Siguradong may papadala na yan. Hindi. Nauna lang nga kami. On the lighter note, gusto ko sana kumustahin si Pepe and Pilar mo Oo, Tito Rod, namimiss ka na ng mga anak ko, bumisita ka naman. Okay. Pero sana po, maganda naman po kalabasan pagkatapos ng lahat ng ito. Maghahanda na lang po para sa susunod na naman na bagyo. Ano po? Okay, we'll just do our best and let God do the rest. Yun ang motto namin doon sa Isabela. Opo. Basta gagawin namin yung pinakamaganda. At yun, bahala na Diyos kung ano man yung hatol niya para sa amin. Pero mag-aanda kami at hindi rin kami magpapalimos ko rin. Nakakaya sa dignidad. Kayang-kaya yan ni Governor Albano. Okay, thank you. Opo, maraming salamat. Basta sa tulong mo, Corina. Asan si Pinky? Nawawala? Pabalik na po siya. Na-traffic lang. Oo. Thank you. Thank you po. Thank you. Okay, Isabela Governor Rodolfo Albano.